Jut lang. Okay. Atong unahon tong pangutana nga sulat. O, nay nangutana og sulat, gisulat ni pangutana. Wa mo tagay papel sa ubos? Wa mo tagay papel sa ubos? Oh. Nyawa pa yung mangutana. O, arita sa aktual. Pangutana ha, dili na mo testimony. Imong ngalan niya, imong pangutana. Ako si Lourdes. Ang akong pangutana, Brad, asa mi, pwede ba mi makapalit og mga sacramentals? Kay wala man mi dala. Pwede ba kuno sila makapalit og sacramentals kay wa sila dala? So, sacramentals dili na mapalit. Religious object. Religious object, inig-blessing sa pare, mahimo ng sacramentals. Kay bawal ang magbaligya og butang nga balaan na daan. Ha? Sacrilege na. So, ato sa tindahan, natay, nakabantay ka dito, naitindahan dito, naidaghang religious objects ato. Pwede ka tumupalit niya, ipapilog blessing niya, alaw na dire. Okay? Hello. Ako si Brad Gerardo Atil, no, gikan Miss Pardo, Cebu City, kari akong anak, akong misis. Ang akong pangutana kanang nakoy nabantayan sa akong balay, gikan pas pagsugod. Anaaw no dede. Kanang ang silugdanan gid na murabag butangan ko na sa una og kuan dunay mga coins ang tanang haligi. Kay dunay nag-advise nako nga pangpaswerte ko no ba. So nabutangan to nako, pero ang present karon pod nga lain nga mga nabantayan nako kining ang akong balay naami kahibudngan nga kanang naay babae dihang magparamdam nga matug ang akong anak ug ako pong umagad. Samtang natulog siya, mura bag mabantayan lang naay nagdungaw nila ana ba. Nya mura bag mulabay, naay murag mulabay. So kana siya usap na sa nakapasibot gid nako nga mo ari mi dire sa gilayon kay aron mahatagan mi ninyog tabang unsaon na pagsulbad. So mao na akong pangutana, Brad, na tabangi mi ninyo mao na. Mo to yung pangutana, Brad. Murag infested siguro yung balay. Okay, so ang imong balay, sir, is infested, no? Usa sa mga cause sa infestation, makaingon gyud ta nga dili gyud na ikatinga nga ma-infested na tungod kay diha may mga ritual o nay mga lubong manday gipanghimo nga pampaswerte. So kana nay mga pampaswerte, kana mga patuto, tanan nga mga pagan beliefs, mga occult beliefs, mamahimo ng attraction sa yawa. Kung himuon nato na sa usa ka lugar, sama ra nga gi-invite nato ang yawa o gitagaan nato sila og authority nga makapanghilabot sa to property. Imagine na ang yawa day mo claim siya dominion. Mo dominate gyud siya. Pero unsa may buhaton? First, repentance. Importante gyud kayo ang paghinulsol nga sa kasing-kasing una-una hugot na gyung gihinulsolan nga biyaan na gyud nakog talikdan nung salaa. O tanan nga mga sala, dili ra tong patuo-tuo, tanan nga mga personal nga sa kay kini ding yawa pod nga nakasod na sa usa ka vicinity, infested nga area. Kung infested ang usa ka lugar, mao na nga ug uwagan ka nga pagkatawo mo samot tag kauwagan, ug luuran ta mo samot tag kaluuran. Kaya no ila man ang murag ilang aggravate ba na usay term ana murag pasamuton nila ang unsay ato mga struggle. So mo nga tanan ato mga sala ato nang i-confess, ikumpisal dangop to sakramento. Then kung malocate pa nato tong gipanglubong, mas maayo kung kuhaon, kubkubon, i-remove to. Pero kung dili na makaya, wala ta kaibaw, liwa na tiles na dako nagaigasto, nagbungkagon pa na, enough na diha na ang pagkumpisal, tinud-anay nga paginulsol, pagkumpisal o kining renouncement. Unsa man ang renouncement? Sa kasing-kasing ug unahuna ako nagyong gisalikway ning tanang pagtuo og buhat nga dili iya ni Kristo.
So natay renouncement prayer nga pagahimuon karon before ta mo break sa paniudto. So mo na itong buhaton, then kamo mismo mag-prayer, human na mo makakumpisal o makarenounce, pwede na mo mag-deliverance sa inyong balay. No, mas maayo, encourage, tanang sakop sa balay, mga anak, sila'y mag-deliverance sa ilang kwarto. So kanang usa tong imong nakikaulang kwarto, i-deliverance imong kwarto. Mas maayo gani ang amahan mao gyoy mo lead sa pag-deliverance sa tibok balay. Then gamita mga sacramentals kung pananglit gisa ga deliverance na mo, wa man gyapon mauli kay naaman sa klase sa infestation nga stubborn, di makasa. So kung namoy makita nga exorcist, mas maayo inyong ipa-exorcise og exorcist. Pero kung wala, ipadayon lang gyud ang inyong pagampo kay madugay og madali, mulayas ra na. Di lang man ta magdali. Mao to itubag. Okay, dinita sa sulat pangutana, katunguban palyog lang pangutana. Kay kasagara din inikuli aya pa magbagulbol kay wa kasabot. Palyog lang pangutana aron mahibalan ninyo kung say atong kahimtang. So ato sa ning unahon ang sulat kay dali ra magod kayo gi aktual og pangutana. Mo testimony pa man. Okay. Pangutana. Na ako'y amiga nga wala na bautismuhan sa Katolik. Unya gitagaan ako siya grocery. Unya karon nag-message siya nako ibalik daw niya ang rosary diri nako kay dili daw siya ganahan mo keep sa rosary. Pero naman daw siya ay respeto sa Katoliko. Pero gi-replyan nako na lang nako siya na ihatag na lang sa simbahan. Ang akong pangutana, dili ba ko ma-retaliate sa paghatag nako sa iyang rosary or siya ba nga wala mo dawat ang ma-retaliate? So kanang term nga retaliation god, kasagaran na mahitabo sa usa ka tawo nga positive nga possess. Ning tabang ka sa usa ka tawo nga positive gyud nga possess, kung dili ka protected sa grasya sa Ginoo, posible kang ma-retaliate. Pero bugat ra pod kayo na nga akusasyon kung murag og tagalaing relihiyon, murag ato kita itong gi-assume nga walking possess to siya kay ma-retaliate man ta sa yawa nga naniya. So, ang kuan lang ana nga wa kay angay kabalakan. Gamit kami dili man may mahadlok sa retaliation. Kay ang retaliation kung wala lang kay bugat nga openings, dili na makadaot, makatabang na sa atong purification. Og ikaduha, ang retaliation timaan na nga effective ang imong gibuhat, mao na nasuko ang yawa. Pero kanang mga retaliation dun nga mulid na sa pagka-dysfunctional sa imong commitment, mao na peligro. So ayaw ka balaka sa bahin na retaliation nga ma-retaliate ba ka para nako sa akong personal nga panglantaw ana ano ma-retaliate man ka di man to possess tong imong gitagaan. Gawas tingali kung klaro gyud tong nga possess. Na isa pa ayuha man ato na lang pud i-respect ang pagtuo pero ato siyang iampo. Ug naay kahigayunan mas maayo nga imo siyang mapasabot sa tong pagtuo, namoy dialog nga himuon unya kun sirado siya. So, kuano lang iampo nato ang iyang conversion. Kay kini gotong pagtuong Katoliko dili man ni nato angay ipamugos sa uban, kinahanglan man ni natong dawaton sa kinatsing-kasing. Mao gyud ang pagampo. Unya ayuha pud na kay wa niya gibugto o gilabay ba nananghid pag gyud nga iyang iuli or i-surrender. So, ana nimo maila nga bisag lain siya relihiyon na gyud siya respeto gihapon. So, ang ato lang nga iampo nato siya nga mobalik siya in full communion sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Mo dito ba? Okay, daghang salamat sa tubag. Related yapon nga pangutana. Brad, mayong buntag kaninyong tanan, kung ang holy and exorcised water akong ipainom sa kong amiga nga dili Katoliko, muriak kaha siya? Kay grabe manggod kayo, siya masuko, negative kayo yang una-una. Try na ko siya painom og holy exercise water para mausab ang iyang batasan or dili na lang nako sa paibalon nga exercise water ang akong gipainom kay kung mahibalo siya basin dili siya mainom ug iya pa kong awayon. Ang tubag sa pangutana sa strikto nga pagkasulti dili gyud unta angay ihatag ang mga sacramental sa usa ka tawo nga way pagtuo.
no kay ang mga labi na ang deliverance prayer sacramentals gikinahanglan man ang willingness sa tao nga mo gamit niini. Pero usahay gamiton po na nga instrumento sa Ginoo pagkabig sa uban. Kay sa among experience dire na mga di Katoliko, siyempre mga taki katong kaso ni Bro Eugene ning tikig ag liog patrono sakit kayo yang liog sud sa 4 ka tuig nga hasta ilang pastor wa jud makaayo sa yang sakit nga way findings na gadibat ga lalis pag ani silang Bro Eugene action parte ni Santa Maria. No kay di lagi Katoliko pero sa dihang giampuan sa prep deliverance gihaplasan og oil ang iyang likod ning hilak siya sa kalipay kay nahanaw diha dayon ang iyang sakit. So usahay di ay gamiton sa Ginoo ang mga sacramentals aron makabig ang usa ka tawo nga way pagtuo. Ang awlay katambag nimo suwaye. Kay basin di ay ug mao nay paagi sa Ginoo nga makuan siya, makabig siya sa tupagto, makarealize siya nga o mapalayas ng yawa nga nagtintal niya nga di siya mudawat ni Kristo sa iyang simbahan. So waye na siya og kanang himo but ayaw siya pahibaw-a. So sakto jud na ayaw pahibaw-a, isikreto lang unya iampo. Ang imong katuyuan sa pagampo, ayaw paghuna-huna nga mo-react siya. Mura na gaampo nga mayawaan unta ning mura na ingana pag kay gari muriak god. Ang imo lang gyud nga ihatag na niya kay ang imong tuyo og tumong naluoy kaniya kay nagulang sa impyerno ang iyang kalag kay wa ning biya siya sa matuod nga simbahan. So ang tuyo sa pagbuhat sa ingon aron siya mabag-o. Kung kinasingkasing ang imong pagampo dunggo na sa Ginoo. Mo ni tubag. Okay, daghang salamat. Yapay dugang pangutana. Kani nindot ni kay murag i-propose na ba ni Padre. Pero dili pa mi sure og mo oyon bas Padre. Brad and Father Darwin siguro ni. Pwede ba magpa-deliverance online? Mo appeal siya karon online through message na siya karon na siya sakit cancer na siya karon sa Canada. Pwede ba daw ang online blessing deliverance? So gitun-an pag yun na namo ng mga gitawag og online deliverance tungod kay daghan kayo nag complication. Usa sa mga problema ana nahitabo na manggod na nga mag-deliverance og online. Pwede nga utanta sa messenger o di ba tawag lang imong i-prayer of deliverance. Kung siya labi nag-inusara ra siya walay maka-assist niya o kun wa pod ma-educate ang mga nasa tao sa palibot inigreact anawa sila kay bawag unsay lang buhaton dito. Una ikaduha kung pananglit inig-deliverance ana nagreact na nagwild nagtaman la imo nang napahibaw ang mga tagtungod nga mo ni buhaton. For example, during sa prayer deliverance, putlon sa yawa ang connection sa signal. Unsaon taman to pagtiwas yawa na puto naman. So mo na nga daghag complication. So ang ako lang yod nga ang Ginoo makahimo siya og tabang sa usa ka tawo kung ibutan tanaa ka sa sitwasyon nga walay exorcist, walay dili ka maka-avail aning gitawag atog mga deliverance kay naadto ka sa usa ka lugar nga imposible nga imo nang madawat. Panahon na siya nga imong i-activate ang pagtuo. Ang importante ug naa man gani pare diha sa inyo kumpisal. Kung kuan ba gani dawat sa sakramento sa hilog kay ang mga sakramento mas epektibo pa kaysa deliverance kung kinasingkasing atong pagdawat niini. So ano nga para namo wala pa na namo mahukme kung kayo kinahanglan gyud na nga tun-an og maayo nga unsay buhaton kay pananglit og iputol ang signal mamalos ang connection unsaon man kahani unsa may makatabang ni ana. So mao na nga ang hawa lang gyud pwede mo magpa-blessing o mga sacramental sa online o kamo na lay mag-deliverance sa inyong kaugalingon. Bata dawat lang mo una sa mga sakramento. Sa pagkakaron kana sa lang wa pa mi kanang final nga hukom ana kay nakita na mo nga daghang peligro ng request sa mga tao nga ingon ana mo titubag. Unya dugang tubag pananglitan mo effect na dili po na para sa tanan kay basin ang nara din silingan magpa-online na lang
O, napo na siya ka ng exemption. Katurog yung layo. Katurog yung gikinanglan sa online. Ha? Okay, dugang pangutana. Pwede ba makapangalawat ang special child? Pwede ba siya mangalawat? Special child. So pwede dili siya makasa kung mukalawat siya. Kaya nga wala man gyud na siya isa. Ang impediment ra gyud sa pagkalawat mao ra gyud ang mortal sin. Unya so wala man gyud pud gi ang kuan lang ako ikatubag ana pangutanaha para safe ba. Pangutana mo sa inyong pare. Isulti na sa inyong pare, Father, kanang kini nga kong anak ba nabunyagan man ni Father kanang willing siyang mokalawat na sao man nga ingani man yang kahimtang kanang wap depende na sa pare pa kung pisalon ba na ni una iduol na sa inyong pare mas maayo na ang inyong pare mo hukom ana nga matter. No, dili ko mo hatag og statement ana kay basig masayop ko. No, di ra ba ko pare. So mao to fag. Okay, wala pang tayo sinulat nga pangutana dinhita sa arita kang sir kaya siya pangutana. Ngalan nimo niya pangutana. Ngalan ako si Rochelle dito ko sa Cebu nagpuyo ko pero nagtrabaho ko sa Gawas. Pero ang akong pangutana is kinama ko experience na about mga demonic possession. Not me personally, but I've witnessed it and I've encountered it. I don't know if it's demonic possession, but they claim that kuan sila kaning angelic beings. So, tung high school pa ko, around 2009, ningon sila nga, they came here to kaning tell the world daw kuno nga the end is near, pray the rosary, kining repent and read the Bible. So I was there during mga exorcism, but I was not trained, but I was with the priest and some people. And then I had an encounter with kining usa ka angelic being, yung claim niya, Saint Michael kuno siya. Yeah, ang akong kaning sa una kay syempre may mga taong wingon nga gift of tongues kay akong parents is Couples for Christ pod. So I was envious pod nga murag ganahan ko gift of tongues. So akong istorya siya yun ako nga pwede ba matagaan makakuan po gift of tongues. So yun niya nga just open your heart and welcome Jesus Christ in your heart. But after that may gift of tongues ko. And when I was younger, my mom told me nga naapod daw ko'y abyan ko no according to one of the kuan. And then tung high school, nung trabaho na ko, there were some visions coming in and out. And then one of my head nurse, not head nurse, akong kining akong manager, nurse manager, nisulod na siya kalit sa vision ako nga while nagsakay ko sa van, nga nakita na ko siya sa ICU, giatiman siya og mga nurses. Few months after, naligsan siya og kaning taxi, both leg amputated. So, I don't know if that was me having that vision kay siya mismo, ni duol man siya na tungod kay ang apuhan, murag baga-baga gyud ni kay ang akong apuhan, kuan man siya kaning sa science akong mother, murag na siya herbolariyo at the same time nakakuan po siya, kabulbos siya mubarang. Ang question is with regards to these angelic beings, na ba sila effect po sa ako in that manner? Yes, dako kayo to daotang epekto. Ato na unang klarohon na tanan nga mga possessing spirit, demonyo gyud na. Dili mahitabo nga mga anghel, mga good angels o mga santos o labaw na ang Ginoo mo possess sa lawas sa tao. Kay ang Ginoo dili mo violate sa free will sa tao. Gani ang atong Ginoong Hesukristo, nagbaton siya kaugalingong lawas, wa gyud siya manghuwam og lawas sa laing tao. So mao na kana diyang phenomena nga gitawag og divine possession, kanang naay mga tao nga nasudlag anghel mo speak out po nga mohatag og mensahe convincing ra ba kayo kay mogamit pog Biblia, mogamit pog pulong sa Ginoo, pero kana deception na tanan. Daghan kayo mig mga cases ana
atong bago pang na open nga office, kasagaran ingon ana ang among na-encounter nga cases, possessed na sila. No, mo na nga peligro din ang mutuot ana, samot na kay nakig-communicate. Gani kitang mga laygo, gani mga pare, dili tanang pare gitagaag authority nga makig-communicate sa possess. Ang naaragyoy gitagaan ana og special nga authority ang exorcist ra. Gani ang exorcist nga mangutana sa possess, limited ang iyang pangutana. Dili siya magpataka og duga o pangutana. Unsa nakaha kung nakig-communicate na ta. So sa ato pa kadto siya nga pangitabo, matawag to siya channeling o mediumship. Katong tao nga nayawan mo to medium. Unya katong espiritu nga nihatag og mensahe mo to evil spirit. Kanang channeling kana bang gipalatay ang mensahe sa usa ka tawo. Mo na mga ana nga practices. Then isa pa bahin sa speaking of tongue. Ang Espiritu Santo tinuod muhatag gyud og gasa sa daghan mang klase sa gitawag na to og kanang mga extraordinary graces. Mga kanang gitawag og charism, extraordinary graces. So kanang mga extraordinary graces sa Espiritu Santo matud pa sa 1 Corinto chapter 12 nga ihatag na sa Ginoo ang Espiritu Santo muhatag og gasa sumala sa iyang kabubuton. So mao na ningingon ang Lumen Gentium. Sa gingon dire, extraordinary gifts are not to be rashly desired, nor it is from them that the fruits of our apostolic labors are to be presumptuously expected. So kini ding mga extraordinary graces like gift of healing, gift of vision, gift of prophecy, stigmata, bilocation, gift of tongue, kay mga extraordinary gifts man na sila, dili sila angay pangayoon o dili sila angay tinguhaon. Kay matud pa ni Saint Teresa of Avila, ang pagtinguha niini una sign of pride. Ikaduha, mamahimo ni siyang doorway sa evil spirit. Kinsa man tong kasagaran nga makareceive ani? Kinsa man tong kasagaran matrap? Ako 6 years ko sa usa ka community nga ga-practice ani. Naka-receive gyud ko ani, nag-practice ko ani for 6 years. Mao na nga convince kayo kung mosulti nga demonic gyud na siya kay ako nang kasinatian. Grabe kog mga harassment ana tungod ana nga gasak kuno. Ayan ha. Kung ato din ang pangayon, mahimo ng doorway sa evil spirit. So mo nang mahitabo nga angay gyud na siyang i-renounce. Gani diri sa handbook para Winston naagi special nga prayer ana nga renouncement sa mga tao nga naka-receive nining gitawag og speaking of tongue, pinaagi sa mga kana bitaw mga baptism of the spirit, mga tongue workshop. Kay kana siya Pentecostal na siya nga spirituality. Gani ning agi to ka controversial gyud ang mga exorcist kay ning ulbo ang kaspa sa mga renewal movement pag-expose ani. So watay laing choice ani nga ato yung isulti ang tinuod. So kanada yung pangitabo nga interviewon ka sa facilitator unsa man nga gasa sa Espiritu Santo imong pangayoon, kinahanglan ka mangayo aning prophecy nga na kanada di na pwedeng pangayoon. Pero mao na gitudlo sa among grupo sa una. So mao na nga ang nahitabo na deteriorate ang among grupo. Naguba gyud me. Kay ngano man puro naman driven by spiritual pride. Unsa ning spiritual pride? Lahi ni siya sa intellectual, kay intellectual pride kanang bright ka di ka magpatlubig. Spiritual pride mag-feel nimo special ka. Maka-feel ka mga special ko sa mata sa Ginoo, mura feel nako labaw ko sa uban. Unsa peligro man na siya kay mao na kadugayan na i-consume ka ana nga maguba ang imong mayong relasyon sa Ginoo. Sa among personal nga experience, kinsa man tong mga tao nga makasinati o maka-receive ani nga gift kung naa gani kay occult contamination, kung ang imong pamilya grabe ang involvement sa occult, di na ikatinga nganong mahagbong kaniini nga panghitabo. Kay ngano man ang mga occult spirit mumimik siya sa gasa sa Espiritu Santo. Ang occult spirit magpa-as if siya nga Holy Spirit mao nang ma-deceive ang tao nga naka-receive ni ana. So mao na nga kinahanglan siyang i-renounce totally.
Kay kung napagani reservation, napay pagduha-duha, di na mo biya. Dato'y nangutana dire, Brad, nag-renounce naman ko, nagpa-deliverance na kung Padre Darwin, wa man lagi ko moriak giampuan. Kung sa imong pag-renounce o pagpa-deliverance ni Padre, kay imo rang gites si Padre kung moriak baka og di, wa kay plano nga imong i-renounce ang maong abilidad, kay na-convince ka nga iya na si Espiritu Santo, ang yawa mitago sa imong kabubuton. Mao nang wa mo layas. Mo titubag. So dugang tubag na sa biblical ang ubang mga tao mangod Brad ilang kutloon ng Job 33:15. Musulti ang Dios pinagi sa damgo og mga pananahon. Muna ilang una-una. Labi na ka ng diligid Katoliko nga magin magtuon. Ang tubag ni Apostol Juan, unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1. Mga igsoon, ayaw ninyo tuhi ang tanang nagpatuo nga espiritu. Anaa kanila. Kundili usisaon na kung gikan ba kini sa Dios. Mo kanay tubag na apostoluan. So dili din ta mo to. Ato sa usisaon. Asa ta mag-usisa? Dito sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Unsa nga simbahan? Ang simbahan Katoliko. Kay nganuman, ang simbahan Katoliko unang 3:15 nagtudlo sa kamatuoran ang simbahan. Maong haligi o patukaran sa kamatuoran. So tama ang inyong pag-ani, daghang salamat sa inyong pag-ani nga natubag namo ang inyong pangutana sa nga unta walay pagduwa-duwa. Ang tinod nga simbahan may musulti, may muhukom kung kana nga mga espiritu pananahon iya ba sa Dios. Daghang salamat. So dinita sa pangutana Brad, mayong udto nami bag-o balay gitpatukod ang kining yuta nga among gitukuran maoy giingon sa taga diha nga ngilit unya nasa sakop sa yuta nga nailangob samtang nagtukod mi sa balay pirmi gyud mi tanan bulabugon og samuk-samukon hangtod nga midangop mi og albularyo miadto ang albularyo gibutangan ang kada poste og botelya nga naay lana. Wala pay noon mablisingan ang balay kay wa pa man mahuman. Unsa man pamaagi para mawagtang ang mga katingalahan sa among yuta og balay. Unsa ko nilang buhaton Brad? Kay gibulabog ko sila og gisamok-samok niya ni mga dawtan kay langob ko dapit ang ilang balayan. So ang unang buhaton yun sa maong nahintungdan mo renounce and then mo kumpisal, no, mo gyud unang buhaton. And then katong area nga mao'y nailangob nga gilubngan og mga bularyo nga lana i-deliverance to siya, no, nya kinahanglan nasa state of grace ang maong mo deliverance ang tag-iya gyud mismo. Kinahanglan mo deliverance ta sa atong property, kinahanglan own property. Ha? Own property gyud. Unya, mangumpisal, ikumpisal tong inyong gihimo nga hinduol mo ang bularyo, and then i-renounce ninyo, nya ikumpisal mo to himuon. And then pag humanin ninyo og renounce katong mga occult object nga gilubong dito, kung mahimo kung matangtang pa or makubkub pa, makuha pa, kuha gyud to ninyo, unya i-break. Ayo sa ilabay, no? Ayo sa ilubong. I-break ninyo na may breaking prayer niya. Pag humanog break, inyo tong gubon. Pag humaguba, kay mawa naman na ang iyahang consecration na basta maguba na siya. Pag humaguba, gubon gito ha. Like for example, katong lana sa efficacent kintahay mo, kasagaran, butangan na kay efficacent man na, no? Butangan ng oil sa ambularyo, inyo gitong bukon nga inig lubong ninyo, dili gito siya mabuo. Dili gyud ni basin lug nay mga generation na pud lain magkubkub diha himuon na po nilang anting-anting, no? So gubon gyud to siya. Mo toy purpose atong paguba. Pahuman ilubong. So before tabunan sa yuta, butangan to siya holy exercise water and salt na usa tabunan, no? Unya pag human og deliverance sa inyohang inigaman ang taglubong, i-deliverance ang inyohang property katong mismo nga yuta nga dunay langob, no? Unsa to gingon ninyo? I-deliverance pag human, kung itukuran ng mga ninagbalay, pag human niyo og deliverance inyong publisingan sa pari sa Katoliko. Ato na ning i-clarify, no? Pari sa Katoliko kay narabay daghang nagpari-pari, no? So mo to itubag.
Okay, daghang salamat sa tubag. Way nailain pang mangutana. Okay na si Sir. Imong ngalan dayon diretso na pangutana. Antiro Sukobos. Na ako'y pangutana, Brad. Pinagi sa akong ginikanan. Dugay nang namatay, pero ning aking mga buwan, mura ba siya nagpadamgo. Kunya, kantor ba siya albularyo. Pero wag kumusunod sa ang gituman. Wag kumutuman sa ang mga gimbuhaton nga panambal, mubuhat, unsa dia hikay-hikay. Wag kumusunod. Wa ko dili ko kumuangay nga mubuhat yung nana. Nya nangagi mga bulan dapat ko gibati ba? Murag gikabuhi ko. Nagpadamgo man ako. Gipamisahan ako atong Domingo. Anang pagkagabi, murag wa na may damgo. Mao toy akong pangutana. Ang primero nagpadamgo, wa ka mutuman kay himo kag manambalay. Wa ka mutuman sa iyang pagpadamgo. Lagi wala kanyang mutuman lagi. Ikaduha padamgo imong gipamisahan kay gikabuhi ka nya naayo ka. So ang imong pangutana dili ba lain nga wala magtuman sa iyang tugon. May pangutana. Okay, Brad, mo yung pangutana, Brad. Dili ba daw sala or malain siya nga wala mutuman sa damgo sa iyang ugangan? Amahan, Brad. Sirach 34:2 mo nagingon. Ang usa ka tawo nga motuo sa tanang damgo mahisama sa usa ka tawo nga buot modakop sa mga anino o mugukod sa hangin. Ang imong makita diha sa usa ka damgo dili tinuod sama nga dili tinuod ang makita diha sa usa ka salamin. Sa 7, ang mga damgo nakapahisalaag sa daghang mga tawo. Gibutang nila ang ilang pagsalig niining mga butanga ug unya mapakyas lamang sila. Laktod nga pagkasulti ang atong Ginoo, ang pulong sa Ginoo nagtudlo nga dili nato angay hatagag kahulugan ang mga damgo. Mao na nga mahadlok baka og di ka katuman atong damgo ra man to. So magdamgo ka gigukod ka inigmata nimo wa man jud ka gigukod di man jud tinod nga gigukod ka. So mo na no nga dili na to na angay kahadlokan. Pero kato akong giingon ganiha nga naka-experience na kag mga demonic harassment sa damgo na motuok nimo dahil nigmatan mo na kay mga bunog, klaro na siya nga demonic nga harassment angay nagyo kang modolog simbahan na. Unsa kini pong atong mga igsuon, mga sakop sa pamilya nga nangamatay, pwede po na siya makapadamgo nato sa makapakita makaha sa mga buhi kay mangayo sila og tabang pagampo. Pero ang ila pong pakitaan itugot sa Ginoo nga makapakita sila ngadto pod sa mga tao nga nakahibaw silang magampo. Pero di po tatig ampo o lagi pakitaan ka mura questionable na. Siyempre, di ba si Padre Pio daghang magpakita niya nga mga kag nga magpaampo niya kay pari man siya. Na magmisa man siya. So kasagaran magpakita sa mga madre nga kanang ilang na sila'y apostolado nga pagampo sa mga kalag sa purgatorio pwede nakapakita. So ingon para yamog yung tay angay kagulan og nagdamgo man ganita sa atong mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay ato silang pamisahan kay kinsay nahibaw og napadamgo ra sila kay nangayo sila tabang nato di lang specific. Ang importante kung magdamgo ka ayaw paki-communicate ng espiritu nga naa sa damgo og ang pinaka-safe gyud ayaw ibutang sa buot ang damgo kay wa gyud magsugo ang Ginoo ana nga ato nang ibutang sa buot kay kung ato ding ibutang sa buot ang damgo pwede nang sakyan sa yawa nga mao na nga makasud na noon ang mga demonic harassment tungod ana. Okay, time check 11:39. We have 21 minutes. Taas pa. Okay. Arito sa gawas, usi na yung mga tana ni gawas. Okay, dinis gawas. Na yung mga tana din Okay, si Sir. Ngalan ni mo Sir o niya pangutana? Edgar Tangob. Akong pangutana, Brad, nga kining yawa gitambog makanis imperno og silutan hansod-hantod.
ngano nga nagsuroy-suroy pa man ni sila nga gitambog naman kasi impierno og hilutan sa antod-antod. Asa may silutas Ginoo nga nagsuroy-suroy pa. Ikaduhang pangutana, kining impierno nga gitambugan sa Yawa, kayo man kani, pariha ba ni kayo sa kalibutan nga landag, nga muhayag? Muna yung pangutana, Brad, palihog tubag. Okay, unang pangutana, ang Yawa kuno Brad, gisilutan sa impierno. Nya nganong magsuroy-suroy pa man kuno ang Yawa sa kalibutan. Okay, so ang pagtulunan sa Katoliko, ang impierno usa ka lugar o usa ka kahimtang. Ito klaro na? A place nga usa ka lugar diin dito gitigom ng mga dam kato mga sinilutan ug usa-usab siya kakahimtang. Matud pa ni Saint Thomas Aquinas, nakalimot ko sa ato nga dapit sa Summa Theologica niya nga libro. Matud pa ni usa sa mga doktor simbahan, Saint Thomas Aquinas, nga ang mga demonyo nga nasa impierno pwede silang makasuroy-suroy sa kalibutan kung itugot sa Ginoo ay divine permission. Pero pwede silang makarubing dire, pero ang ilang kasakit sa impierno dili mawala. So dili tinuod nang giingon nga mao kunong kana kunong mga ning poses kuno, mao kunong ganahan kuno sila mo poses og lawas kay aron kuno pod makabiya sila sa impierno aron mahupay-hupay ang ilang kasakit dito. Dili bisag asa sila mo adto o mo itugot sa Ginoo nga makaabot sila sa kalibutan, pero ang kasakit sa impierno gitangag-tangag na nila. Kay lagi ang impierno usa ka dapit ug usa ka kahimtang. So kanang ilang kahimtang sa walay katapusang kasakit dad-on na nila bisan asa. So ngano man kaha nga gialaw man sa Ginoo nga kining mga Yawa makasod sa kalibutan, matud pa sa usa ka visionary, Saint Francis of Rome. Mao ni usa sa mga talk ni Father Sikia nga kadto kunong mga high rank nga Yawa nakita sa vision ni Saint Francis of Rome, aprobado siya sa simbahan, nga kadtong mga high rank nga mga Yawa sama ni Lucifer, ni Asmodeus o kinsa pa ng ubang mga ni Leviathan, kadtong mga high rank nga Yawa gipriso to sila kanunay sa impierno. Ug makagawas man gani sila, talagsaon ra na kayo dunay pagtugot sa Ginoo. Ang Ginoo ra po'y nahibaw sa rason ana nganong ialaw usahay. Pero kini katong mga lower rank demo, katong mga ubos og ranggo nga mga demonyo, mao ning giisip na to mga engkanto, mga elementals, mao na nagsuroy-suroy sa kalibutan, mao na nagharas sa tao. So matud pa gipangutana si Padre Sikia nga, Padre, kung tinuod pa nga si Lucifer tuwa sa impierno, ngano man during sa exorcism nga motsulti manayawa nga I am Lucifer. Ang tubag ni Padre Sikia nga kanang Yawa nga ning poses dili gyud kuno na si Lucifer kundi ang iyang amo si Lucifer. No na nga iyang gidaangan sa iyang general. Parehara gud na sa usa ka kining tawag nga ana kanang tawag anang ambasador sa kanang laing nasod, nagda siya sangan sa presidente pero dili siya presidente. So ingon ana ang matod pa ni Father Sikia. So pero matod po ni Father mao ni Monsignor Rossetti nga tinuod jud kuno nga si Lucifer mao jud na ang ning possess sa usa ka tawo kay giallow sa Ginoo nga makamupossess siya anang tayma, ana nga moment. So walay definitive nga answer ang simbahan ana kay puro ra na siya opinion sa mga theologians, opinion sa mga exorcists, gibase sa mga pagtulunan. Pero ang kamatuoran nga naay impierno, naay mga Yawa ug ang mga Yawa way laing tinguha pagsakit o paghatag og kasamok sa tao. Unsa toy ikaduhang pangutana, ang kalayo sa impierno pareha ba sa kalayo natong landag? So kanang infernal fire, so gitawag na siya og kalayo tungod sa kainit nga muut-ut na siya nato. So dili gyud na siya pareha sa kalayo nato nga maghatag og kahayag. Kay ang illustration gani si kining visionary sa Divine Mercy, si kining kanang Saint Faustina nga para niya ang impierno grabe nga kangit-ngit, kangiob og kabaho.
So grabe nga kasakit dito. So dili gyud managsama ang kinaiya sa kalayo sa impyerno ug ang kinaiya sa ang kalayo nga material fire ug ang infernal fire managlahi. So kung mangutana mo og unsay porma ana, pasaylo ako wa jud ko kahibaw kay wa pa man po ko kaadto. So mao na nga base ra pod na sa gisulti sa mga santos nga gipakitaan sa Ginoo o sa dagway sa impyerno nga dili gyud masabot ang impyerno, walay katapusang kasakit, maglibog ka pero kalayo pero naputos sa kangitngit. No, naputos sa kabaho. So mao na nga usa na sa mga dili na to tingali na ma-imagine sa ato mga mata kay wa man ta kakita, pero kung gaplano mong makakita pohon ingna laman me og usay porma. So mao to ito ba bitaw joke ra to. Okay, time check 11:45. Okay na si ma'am, unsa man iyang pangutana? Unsa yung pangutana ni ma'am? Hindi. Okay. At ato ipakita. Hawak ka na yan. Okay. Ganina ra mo galugot-lugot diyan, do ha? So, naman ko giingon na mo nga double cross. Na mga rosary nga double cross. Ang double cross, kining imahen na din no? Nga na po din eh. Muna double cross. Nga dili mo siya imahen. Kani siya kay Santo Cristo man kani kay Saint Benedict, so dili ni siya double cross, ha? Dili ni siya double cross. Ang double cross katong duhay tao. Okay? Mo tawag double cross. Unya invalid to. Kung nana sa inyo palihog lang isurinder or palihog gubaa o gilubong gamit ang sacramentals.